Siyempre, kailangan mahalin mo yung character mo. Pero ito, hindi ko mamahal eh. Inintindi ko na lang. Congratulations sa inyo. Congrats. Sana naman naibigan mo, Miss Sue. Yes, maganda na storytelling. Pero syempre, hindi ko pupurihin ang sarili ko. Kami na, bahala pumuri si Del Kapuri-puri naman. Buti nga, hinahanap nila kung uubo ka rito. Hindi po, another movie. Binabayaran po ang upo ko. Oh. Ayan, Nigo, ano reaction mo? Ito po yung anak ni Tita Susan sa tunay na buhay. Alam ko gusto nyo na gawin ko na para sa inyo. Grabe si Mama because yung pag-intindi sa isang character, yung alam natin villain siya sa story. Pero yung villain, hindi niya naiisip na, masama akong tao. Maganda yung pag-justify ni Mama, pati Kokora, sa story. Kung paano na, tama yung ginagawa ko kahit anong gawin ko. Pati ako pang, ito na naman tayo. Pati, habang nanonood, ginagawin ko si Mama, ito na naman tayo. True to life na ito, ah. True to life. Yeah, well done, Mama. As always. Ayan. Direk. Hi. Ayan, kung meron kayong katanungan para kay Direk, kay Tita Sue at kay Migo, sa mga reporters, natulog ka ba, Romel? Mamatay. Kaya ko tatanong ko, paano mo nabuo yung cast? Ha? Bakit sila, alam natin magagaling lahat sila, di ba? Paano mo naisip na sila yung code mo para dito sa pelikula? Ikaw as producer. Okay, so naisip ko yung hindi mo naisip, Romel. So ginuo namin itong cast na to. Ang gagaling eh. Oo. Kung mapapansin ninyo, halos magkakaisa yung mukha nila. Correct. Lahat sila moreno. Kulang na lang dyan si Kuya Germs sa si Isko. Kasi kung moreno yung pag-uusapan. Pero sila, tinanong muna namin si Zanjo kung tatanggapin niya. Nung tinanggap niya, saka pa lang kami audition ng mga gaganap na nanay niya, mga kapatid. Kung mapapansin niyo, isa hubog ng mukha, pina-audition din yun. Kaya medyo ilang araw tayo nag-audition direct, no? Para lang ma-perfect namin na family kasi, mahirap yung may mistiso kang kapatid dahil, di ba, hindi naman suswak. Baka hindi maniwala yung mga tao. May Kaya, mga handpick si Richard Kwan. Si Richard Kwan yan, handpick kasi, Medyo, kahit si Migo nag-audition. Oo. si Jingjing. Si Jingjing din. Yung mga bata doon na nakita nyo kanina, lahat yung nag-audition. Lahat sila nag-audition. Pero kailangan kahulman ng face ni Sanjo at saka nung tatay. Kaya si Jingjing. Medyo mahirap i-cast dahil kailangan talaga maging halos kamukha. Kasi sila lang naman talaga yung major cast, the whole family. Even yung first time ko siya nakita, sabi ko, parang si Richard Kwan siya. So, pwede. Even sa post-production, yung decide kami na yung totoong boses talaga ni Richard. Kung mapapansin niyo, totoong boses ni Richard at ni Sanjo. Sanjo, yun. Hindi sa kanila. Para at least medyo may konting authenticity. Para lang, siyempre, hindi naman nag-iiba yung boses ng totoong tao. Kasama rin namin doon sa movie si Lei Ang, sa alaga namin, isa sa mga kabatch nung high school ni Sanjo. Meron pang tanong? Kamukha niya si Jingjing. Oo nga, pwede siyang nanay. Oo nga. Yung kay Direk siguro, tanong ko lang, kumbaga may shot kayo dun yung unang-una, yung sa Nazareno, di ba? Talagang kuha yun nung time nung Nazareno or yung cast? So, Feeling mo ba AI? during pre-prod, so naghanap kami ng buti na lang hindi pa parang January yata yun. January 9. So talagang tinaon namin na translasyon. Para makuha namin yung mga shots. Para yung feels ng sa Quiapo sila nakatira, ganyan. How hard, Direk, to shot yung ganun Actually, ka? wala ako doon. So, nagbigay lang ako ng mga shots sa DOP because medyo mahirap din mag-shoot talaga doon. So, andun yung DOP, andun yung PM. So, nagbigay na ako ng mga shots.
checklist para sa DOP. I think kaya niya naman yun. Believe naman ako sa DOP because I've been working with him a lot. Even, si Albert Banzon. So alam niya yung mga gusto kong shots. Kay Miss Susan, kamusta po katrabaho si Sanjo? Grabe, ang dami niyong eksena talagang tumatak doon sa movie na talagang nakaka-touch sa mother and son. Si Sanjo, mahal ko yan. Ilang beses ko na yung naging anak. Kaya may chemistry na kami. At tumawag si Sanjo ng workshop, no? Yeah. Direct. So, ilang araw yung dalawa? 2 days. Si Sanjo lang tumawag ng workshop. So, nandun din yung cast. Para mas maramdaman yan, mas maka-immersed siya doon sa character na binigay sa kanya. Dahil nga gustong-gusto ni Sanjo ito dahil nga ito yung kanyang pagbabalik after ilang years? 30 years? 3 years? I'm sorry. Si Sanjo, yun. 3 years? 2 years. Oo. Kaya, yun. Ako, hindi mo naisip na ipasok to sa MMFF? Ha? Hindi mo nga mabigkas yung MMFF. Ba't ko ipapasok ito? Ha? Festival? Binuunan nito. Oo. Actually, sa MTRCB, nung nag-MTRCB kami, sinabi nila na, nung pinakita namin to sa SM Cinemas, yung manager doon ng mga cinemas, sinabi, sana in-MMFF nyo. Sabi ko, hindi na po, okay na po kami. Kasi syempre, alam naman natin pag MMFF, Romel, no? Medyo mahirap makapasok. Alam mo yan, di ba? Ikaw nga nahihirapang bigkasin. Ako pa kayo makakapasok ko. Oo. So, tinaon na lang namin na okay lang, July. Ang dami-dami kasi, di ba, sa 10 pelikula sa MMFF, dalawa lang, di ba? 2, 3 lang ang kumikita. Tapos, ang lalaki ng gastos ng iba. So, dito na lang kami sa July 30. Exclusive din sa SM Cinemas. Grabe rin yung support nila sa amin. Oh. Pati Miss F, Miss F. Yes, sino pang merong gustong itanong? Sino nakarelate? Ay, kayo po, Miss Susan. Ang dami nakarelate, Lalo na si Miss F. Yes, Mildred. Hindi. Kinumpile ko lang yung story ng mga friends ko. Yung mga journey nila dun sa family. So, pinag-isa ko lang sila. Hindi naman ako isang OFW. Pero, di ba, kahit tayo rito, para tayong OFW sa sariling bansa eh. So, yun. Marami nakarelate. Si Miss F. Ha? Miyak ka ba, Miss F? Sobrang related dahil Diyos ko, ilan ang pamangkin na pagtatapos. Tama, biyak lalos. Diyos ko. Okay. Sino pa, Reg? Ikaw? Sasahod na lang tayo? Sahod na lang ng tapos ikaw pa unang maglalabas niyan, ha? Yes, Reg. Wow. Hindi rin ako. Ba't ka mahahawak ng cellphone? Usually kasi pag nanonood ako pag medyo... Pag naiinip ka. Nag-browse ako, kaya hikap. Ngayon wala to, Maraming salamat. galing. Hindi naman dahil magkaibigan tayo. Okay. Si Chris, maiyak ng iyak. Talaga? Thank you. Ito yung mga kaibigan nating mayayaman from Pasay. Okay. Kasi was the hearing sa Sinimalaya. Nag-best actor yung kanyang doon, Bagets na Bida. Ito ba sa tingin niya may chance na mag-best actor si Sancho? Yes. Okay naman. Very natural yung pinakita ni Sancho. At siyempre,
well, hindi ko ma-judge sa kung sino mag-judge. For me as the director, best actor si Zaja para sa akin. Siyempre, hindi rin natin may kakaila. Best Supporting Actress, Miss Susan Africa. At yung Best Supporting Actor naman si Richard Kwan. Napakahusay. Ha? Diba? Thank you. So, si John Bedia pala ang aming scriptwriter. Screenplay po si John Bedia. Yes, marami pa tayong maatin ng press con. Hindi ba, Romel? Papa Ogs, bakit sa SM lang? Hindi sa lahat ng cinema mo? Bakit sa SM lang? Exclusive. Iba din kasi, well, hindi ko na sinasara yung pinto nung para sa iba. Pero iba rin kasi yung support na binibigyan ng SM kapag exclusive sa kanila. So, bibigyan ka talaga nila ng maraming sinihan, tsaka yung support nila. Actually, sa July 1 nga, pinatawag lahat yung mga SM Cinema managers para magkaroon ng exhibitors screening para maisip nila or mag-meeting sila kung paanong strategy ang gagawin para mas ma-invite yung mga audience para manood. Ipopromote din nila. Yes, ipopromote din nila. Tapos meron pang mga trailers papakita sa lahat ng SM. Okay. Aarte pa ba? Yung mga iba, yun, di ba lagi kayong kontrabida? Okay na ba, paano nyo na-handle yung basher? I'm sure marami kayong basher. Magiging bashers dito? Hindi sa ibang mga kontrabida roles. Mga naiinis sa kanya. That's a good reaction. I handle it with a sense of humor. I don't take it seriously. Pag wala kang basher, Diyos ko, tanongin mo na sarili mo, bakit? Anong ginawa ko para wala kang basher? Ibig sabihin, wala kang naapektuhan at irrelevant ka. Diba? Yeah.